Ano nga ba ang tunay na nangyari sa utak ni Albert Einstein? At yan ang aalamin natin. Pero bago yan, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Albert Einstein. Si Albert Einstein na siguro ang pinakamatalinong tao na kilala natin dahil sa malaki ang naging contribution niya sa siyensya. Si Albert Einstein ay tinuturing na utak ng German physicist, ang pinakamahalagang organ ng 20th century. Nakilala si Einstein dahil sa general theory of relativity. Hinangaan din siya dahil sa kanyang explanation sa phenomenon na tinatawag na photoelectric effect. Ipinanganak siya noong March 14, 1879 sa Germany. Hirap siyang magsalita noong sanggol pa lamang siya. Nakapagsalita lamang siya noong siya ay nagtatlong taong gulang. Dito nagmula ang Einstein Syndrome, yung mga matatalinong tao na late na natutunan ng pagsasalita. Nung pumapasok na siya sa eskwelahan, ayon sa kanya, hindi raw siya komportable sa paaralan. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtuturo rito at hindi rin siya naniniwala sa sistema ng pagtuturo dito. Habang tumatanda si Einstein, madalas siyang mapag-isa at palagi niyang nilalaan ang oras niya sa pagtugtog ng violin at paglalaro ng baraha. Marami ang nagsasabi na si Einstein ay kaliwete, pero siya ay isang right-handed dahil sa marami ang naniniwala na ang left-handed daw ay may mataas na IQ. Mapapatunayan na si Einstein ay right-handed dahil sa kanyang mga larawan na tumutugtog siya ng kanyang violin at kapag siya ay nagsusulat. Pagsapit niya noong 72 years old, napatunayan niya sa kanyang sarili na meron siyang sense of humor na kuha sa larawan na ito noong 1951. Namatay siya noong April 18, 1955 sa edad na 76 years old dahil sa abdominal aortic aneurysm. Ang mga taong nakakaranas ng sakit na ito ay ang mga lalaking may edad na 50 years old and above. Noong si Einstein ay nabubuhay pa, ayaw niya na pag-aralan siya ng ibang tao maging ang kanyang katawan kapag siya ay namatay. Pero, bago itong mangyari, ay sinabihan na siya ng mga doktor na ang pag-oopera sa kanya ang makakapagligtas lamang sa kanyang buhay. Pero, tinanggihan niya ang rekomendasyon ng mga doktor dahil ayon sa kanya, aalis siya kung kailan niya gusto at nagawa na raw niya ang part niya. Pagkamatay ni Einstein ay agad na tinawagan ng mga doktor ang isang pathologist o scientist na nag-aaral tungkol sa sanhi ng mga sakit na si Dr. Thomas Harvey para pag-aralan ang pagkamatay ni Einstein. Pero, ninakaw ni Thomas ang utak ni Einstein nang walang paalam kahit sa pamilya nito. At dinala niya ito sa Philadelphia. Sinukat niya ang bigat nito na may 1,230 grams at hinati-hati niya ito at pinagpira-piraso sa 240 pieces at preserve sa cellophane. Hinati rin niya ito sa 2 garpon at pinasok sa isang cider box. At itinago niya ito sa kanyang basement at pinag-aralan ng ilang dekada. Pagkaraan ng 40 years, nilabas niya ito sa publiko at pinakita sa mga scientists. Pero 46 pieces na lang ang kanilang nakuhang parte ng utak ni Einstein at nakadisplay ito ngayon sa Mater Museum. Dahil sa ginawang pagkuha ni Harvey sa utak ni Einstein, siya ay nawalan ng trabaho sa Princeton Hospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Pero, ano nga ba ang tunay na dahilan ni Harvey kung bakit niya kinuha at itinago ng matagal na panahon ang utak ni Einstein? Ang isa sa mga dahilan ni Harvey ay kung bakit niya kinuha ang utak ni Einstein ay dahil sa umaasa siya na malalaman niya ang sikreto ng mga matatalinong tao. Ang iba pang mga piraso ng utak ni Einstein ay binigay niya sa ibang mga scientists upang pag-aralan. Si Thomas Harvey ay isa lamang pathologist kaya wala siyang sapat na kaalaman para pag-aralan ng utak ni Einstein. Ang isa pang dahilan kung bakit kinuha ni Harvey ang utak ni Einstein ay dahil sa kanyang mentor na si Harry Zimmerman para pag-aralan ng utak ni Einstein na personal physician din ni Einstein.
Pagkaraan ng ilang dekada, 46 na piraso na lang ang natira na nakuha ng Mater Museum sa Philadelphia. Ang mga piraso ng utak ay nakapreserve ngayon sa glass slide at nakadisplay ito sa main museum gallery. Ano nga ba ang nagresulta sa pag-aaral sa utak ni Einstein? Natuklasan ng mga scientists na ang neurons ni Einstein ay 17% na mas marami kumpara sa pangkaraniwan na tao. Ibig sabihin, mas malakas ang brain power ni Einstein kumpara sa iba. Ang utak ni Einstein ay wala ng bahagi ng parietal lobe, kaya mas malaki ang sukat ng parietal lobe niya ng 20%. Dahil ang bahagi ng parietal lobe ay responsable sa skills sa math at mental images, kaya mas malakas ang utak ni Einstein na mag-imagine ng mga bagay-bagay. Dahil narito, maraming pag-aaral na lumabas na kakaiba raw ang utak ni Albert Einstein kaysa sa normal na tao na talaga nga naman pinatunayan niya henyong si Einstein, nakakaiba talaga siya. Ikaw, baka may alam ka pa na hindi namin alam tungkol kay Albert Einstein. I-comment mo na yan. At kung nagustuhan mo ang video ko na ito, huwag mong kalimutan i-like, i-share at subscribe ako para updated ka palagi sa aking mga videos. Maraming salamat!